The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Friday feeling! Morning, Pastor! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Grabe, nakaka-excite. Magkikita-kita tayo mamaya, Cha at Ted. Good morning. Morning! Oh, damihan nyo ang kain, ha? Damihan nyo. Uy, ba't Oo. kakain pa tayo? Ay, hindi ba tayo kakain? Kakain ba tayo o hindi tayo kakain? Kwentuhan lang. Hindi, sige. Okay, ito muna. Ito ay ating pagkaing pang... Food for the soul. pang ano? Pangkaluluwa. Galing. Alright. Good morning, Brad. And patawad sa ating mga salita na namumutawi sa ating mga labi sa mga araw na ito. Pero yan nga, sabi ko kanina, ay calibrated pa. Yeah. Kumbaga, nagtitimpi pa ho tayo. At patawad nga po dahil sa mga bagay-bagay na lubusan nating dinidibdib hanggang ngayon. Kaya ito ho ang maganda. Makapakinig tayo ng pinakamagandang balita sa lahat ng balita, Brad Jeff. Brad Ted, yun ang kagandahan dito sa programa natin. Talagang balance, well-balanced diet. Ikaw yung komentaryo, ako ebanghelyo. Okay yan, Ted. Kasi even si Jesus, nung panahon niya, hindi naman siya nagpikit mata sa mga immoral at illegal na nangyayari sa paligid niya. Kaya nga naglabas siya ng latigo dun sa templo mismo. Hinagupit niya yung mga kolokoy na ginawang den of robbers at mga kung anong gawain sa templo. Dapat yun ay house of prayer. So again, hindi tayo nagpo-promote ng violence. Ang sinasabi lang po natin, tayo po ay tinawag din ng Diyos sa living a life of righteousness. At pag may nakita tayo ang kasalanan, we have to call them out. Hindi tayo pinabayaan ni Lord na maging passive spectators lang dito sa lupa. Di ba, Ted? Si Dr. Don Bayona, lagi nakatune in sa atin. Doc, thank you so much for tuning in. Ang aking kaibigan si Joji Navarro ng JTN Lumber and Hardware. Thank you so much. Araw-araw yan nakikinig. At si Embet Avener Borrero, lagi po siyang nagme-message sa akin sa Facebook. Thank you for listening. Naging tema po natin this week, dahil birthday week ko, is about life. At hindi lang basta tungkol sa buhay-buhay na physical or financial life natin. Kasi minsan akala natin yan lang ang goal. Ang totoong buhay ay yumamang ka, gumanda ka, pumayat ka, humaba ka ng 200 taong mabuhay, maging masaya ka. Is that the totality of life? I don't think so. Yun po yung aking pag-aaral about life. E di sana kung yun ang goal, sana pinadala ni God, gym instructor or dietitian sana or financial guru. Or kung gusto mong sumaya, di sana komedyante pinadala sa'yo. Pero sabi ko nga kahapon, napaka-short-sighted naman po natin kung yun lang ang goal natin sa buhay. Kasi hindi po yan ang ating ultimate need. Pangtawid lang yan, temporal. Kaya pinadala niya ay Savior. Pinadala ng Ama sa Langit ang kanyang bugtong na anak. Dahil hindi ang goal para mabuhay ka na matagal physically sa lupa. Hindi niya goal yumamang ka, hindi niya goal sumaya ka. Ang goal niya is for you to become holy. If the goal is to become happy, again, sana pinadala niya clown. But He wants you to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Kaya minsan may mga counseling ako, siguro naman intindihan to ni Lord. Kasi gusto niya maging masaya ako. Immoral na pamumuhay para ka sumaya, I don't think so. The God that we're serving wants you to be holy. That's why He sent a Savior. So ano pong daan papunta sa eternal life? Sabi sa 1:17:3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Ito po'y galing sa bibig mismo ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Ito raw yung eternal life. This is the meaning of eternal life. So sa mga tao po naghahanap ng meaning and purpose in life, ito po, pinresent na po ni Jesus sa inyo. Makilala daw natin na may isa lang Diyos at tunay na Diyos. At makilala natin na pinadala niyang anak ay si Jesucristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Again, Ted at Cha, very short lang, indulge nyo lang akong konti. Merong kwento si Jesus sa Bible, yung rich man saka si Lazarus. Yung rich man namuhay ng immoral, illegal, talagang yung lahat ng luho sa buhay, napakasamang tao. Merong pulubi sa labas ng bahay niya, ni hindi niya tinutulungan. Ang kwento ni Jesus, sabay silang namatay.
Yung si Lazarus nasa langit, yung rich man nasa impyerno. Alam niyo po yung pagsisisi ng rich man? Kasi nag-request siya kay Abraham, ipadala mo naman si Lazarus sa mga kapatid ko na puro guns din, puro immoral din ang pamumuhay, puro illegal din. Ipadala mo para hindi sila mapunta rito sa impyerno dahil sobrang hirap dito. Ang weird ng impyerno, no? Conscious ka sa torment, sa parusa habang buhay. Alam niyo yung sabi ng rich man, padala mo yung hindi ko nagawa, yung hindi ko tinanggap si Jesus, yung hindi ko nakilala ang Diyos, sana gawin ng 5 kong kapatid. Biruin niyo po, nasa impyerno, matinding pagsisisi. At ang goal niya, sana yung mga kapatid ko makilala ang Diyos. Huwag po nating gawing yun ang ating pagsisisi. May panahon pa po, ikaw na patuloy na nangungurap sa gobyerno at sa kaban ng bayan, ikaw na patuloy na, alam mo yung mga kwento ni Ted na kaya nagtitimpi, na patuloy na gumagawa ng illegal at immoral. Hindi lang naman po ang mga politiko, pero kahit lahat po tayo may tendency niyan. Kilalanin natin ang Diyos, ang tunay na Diyos, at tanggapin ang ginawa ng kanyang anak na tinubos tayo sa kasalanan upang tayo maligtas. Again, ulitin ko lang po, ito ang eternal life. Ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lamang ang tunay na Diyos at makilala din nila ako, si Jesus, na sinugo mo. Tayo manalangin, Panginoon, tanggalin niyo po yung pagiging short-sighted namin sa mga nakikinig ngayon. Whether bilyon ang ninanakaw or barya na naiwan sa taxi na ayaw isauli. Lord, it doesn't matter. A life that is righteous is a life that is glorifying to you. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging tama ang aming pananaw at magkaroon ng eternal perspective. Huwag namin kagatin ang temporary lure ng sin at kasalanan na kakagatin namin pansamantala pero eternal ang consequence. Lord, magkaroon kami ng long-term perspective that life is eternal. At ang relasyon lamang sa iyo na magkakaroon ng paraan para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. We pray na inyo pong laging aalagaan si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. Keep him safe and protected always. At salamat po muli sa lahat ng aming tagapakinig na ito pong inaabangan higit sa lahat ng bahagi po ng aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Okay, Brad, catch you later. And nga pala, baka meron ka gusto ulit na sabihin sa ating mga takapagtangkilik na gusto ring makadaupang palad ka on Sunday. Go ahead, Brad. You have the floor. Yes, Brad Ted, unang-una muna po, wala akong shell coffee mamaya dahil may mga inaayos tayo para sa ating Sunday event. Yan, alas 9 po ng umaga sa Fairmont Hotel. Magkita-kita po tayo kung napapanood nyo lang ako. Pero gusto natin magkakwentuhan. Sagot ko yung kape nyo, alas 9 sa Fairmont Hotel, Makati. That is this Sunday. Bukas naman po, Sabado, alas 4. Nasa YouTube at Facebook po ako ng Rebuild City Church. That's the church I'm part of. Para po makarinig tayo na mas mahabang talakayan ng salita ng Diyos. Yung 40 minutes ako doon, hindi ka mabibitin. So again, Brad, Ted, and Cha, maraming salamat sa opportunity every single day. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.